mapagpalang Diyos at mahabagin na nagligtas sa amin mula doon sa walang hanggang apoy ng impyerno dahil sa aming mga pagsuway. Maraming salamat po sa inyong banal na dugo ng aming Panginoong Hesus na siyang dumanak doon sa cross upang ang aming mga kasalanan ay matapos at magkaroon ng kasagutan. Maunawa namin kung gaano kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa amin, kung gaano siya nakahabag sa amin. Ibinigay po ninyo ang inyong bugtong anak upang tumanggap kami ng pag-ibig at biyaya. At tinipon niyo po kami sa lugar na ito bilang inyong mga iniligtas sa banal na dugo ng aming Panginoon. Naunawaan po namin na kami po ay inyong pinatawad sa inyong salita. Kaya maraming salamat po aming Diyos. Narito po kami nagtitipon upang magpatuloy sa paglago ng aming buhay espiritual. Kulang po kami sa kaalaman at kakayanan, marami po kaming kahirapan, maaaring may mga problema po kaming dinaraanan, pagsubok sa aming mga personal na buhay. Subalit salamat po, ipinangako po ninyo na kung kami ay dadalangin at tutulog sa inyo ng may pagpapasalamat at paghingi ng inyong habag, tutulungan niyo po kami. Dinadalangin ko rin po sa inyo ang mga nakikinig ng mensaheng ito, Panginoon, lalo na po sa mga subscribers na nasa ibang bansa, Panginoon. Gamitin niyo ang mga mensaheng ito upang magbigay sa kanila ng pag-asa at kalakasang espiritual. Maging dito po sa mga brothers and sisters na nagpapatuloy upang maglingkod at magpasalamat sa pamamagitan ng inyong salita. Kaya sa araw na ito, tulungan niyo po kami. Pakilagay po ninyo ang inyong salita sa labi ng inyong lingkod. Bigyan niyo po kami ng pusong nagpapakumbaba at naghahanap ng katotohanan at nagnanais na matuto at lumago sa inyong salita. Kaya samahan kami ng kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos na siyang tunay naming tagapagturo. Idinadalangin din po namin sa inyo ang aming mga kapatid na nagkakasakit, nahuhulog sa pagkakasala. Kahabagan niyo po sila, Panginoon. Ituwid niyo po sila upang manumbalik sila sa inyo. Ang aming mga mahal sa buhay na hindi pa po ligtas, mahabag po kayo sa kanila, Panginoon. Nawang ebanghelyong ito ay dumating sa kanila. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay? So, magandang umaga pong muli. Ayan. Kumusta po kayo? Ayan. So, araw-araw, kahit may mga troubles, ay laging mabuti ang biyaya ng Diyos. Ano po? So, kung meron po kayong Bible, buksan po ninyo sa 1 Timothy chapter 1, verse 15. Okay? Unang Timoteo, Kabanatang 1, talatang 15. Okay? Unang Timoteo, Kabanatang 1, talatang 15. Ito po ay continuation ng topic natin nung last Sunday. Parang sa tingin ko, kailangan pa natin mag-lesson, i-follow up ito, yung second topic. Okay? So, mababasa po natin yung key verse doon sa 1 Timothy chapter 1, verse 15. Nakita niyo na po? Okay, babasahin ko po. Pakinggan niyo po, sundan ninyo. Unang Timoteo, Kabanatang 1, talatang 15. Tapat ang salita at nararapat tanggapin ng lubos na si Kristo Jesus ay pumarito sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan na ako ang pangunahin sa mga ito. Okay? Alam niyo po, maganda yung sinabi dito ni Pablo. Sinabi niya, si Kristo ay pumarito upang iligtas ang mga makasalanan. Inamin ni Pablo sa kanyang sarili na ako ang pangunahin. Kaya mababasa po natin, nung last Sunday, tinalakay natin, tumanggap si Pablo ng 3 bagay. Tama po? Tinanggap niya una yung kahabagan ng Diyos. Pangalawa, tinanggap niya yung biyaya ng Diyos. At pangatlo, tinanggap niya yung pag-ibig ng Diyos. Pero, bago tumanggap si Pablo ng ganong biyaya, kahabagan, ay sino ba siya? Actually, dito po sa chapter 1, verse 10, o verse 9, okay? Beginning verse 8, chapter 1, sabi niya, ngunit, nalalaman natin na ang kautusan ay mabuti kung ginagamit ng tao sa matuwid na paraan. Ito ay nangangahulugang naunawaan na ang kautusan ay hindi ginawa para sa taong matuwid, kundi para sa mga walang kinikilalang batas.
mapaghimagsik para sa masasama, at mga makasalanan para sa mga hindi banal, at lapastangan para sa mga pumapatay sa ama at sa ina, para sa mga mamamatay tao, para sa mga mapakiapid, para sa nakikipagtalik sa kapwa lalaki o kapwa babae, para sa mga nagbebenta ng alipin, para sa mga sinungaling, para sa mga mandaraya, at kung may iba pang bagay na salungat sa mahusay na aral na ito. Okay? Na sinabi ni Pablo, ang kautusan, yan yung 10 utos ng Diyos na nilabag ng maraming tao. Maging si Pablo, nilabag niya yung kautusan. Kaya sinasabi niya, sino ba si Pablo? Bakit niya isinulat at sinabi ito? Inisa-isa niya yung mga taong lumalabag sa kautusan at ano yung kanilang nagiging kalagayan. Si Pablo, doon po sa Galatians, mababasa natin yung kanyang pagkatao bago siya tumanggap ng biyaya at habag ng Diyos. Doon sa Galatians chapter 1, verse 11, verse 13 to 14, ito yung kanyang testimony bago siya tumanggap ng biyaya, bago siya tumanggap ng habag ng Diyos. Sabi po rito, sapagkat inyong narinig ang uri ng aking dating pamumuhay sa Judaismo, kung paanong marahas kong inusig ang iglesia ng Diyos at sinikap na wasakin ito. Ako'y nanguna sa Judaismo na higit kaysa marami sa mga singgulang ko, sa aking mga kababayan, higit na masigasig ako sa mga tradisyon na aking mga ninuno. Kilala ni Pablo kung ano yung kalagayan niya dati bago siya tumanggap ng habag at biyaya ng Diyos. Meron siyang dating kalagayan laban sa salita ng Diyos. Ganito rin tayo bago tayo naligtas. Bago tayo naligtas, meron tayong dating pamumuhay na hindi kaaya-aya sa paningin ng Diyos. Kaya itong 1 Timothy chapter 1 verse 15 na isulat ni Pablo, sabi niya, tapat ang salita at nararapat tanggapin. Okay? Tapat ang salita at nararapat tanggapin ng lubos. Na si Kristo Jesus ay pumarito sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan na ako ang pangunahin sa mga ito. Okay? Kaya sinabi ni Pablo, tapat ang salita. Okay? Ano po bang ibig sabihin ng tapat ang salita? Actually, ang sinasabi ni Pablo sa tapat ang salita, tapat ang Diyos. Sa 1 Timothy chapter 1 verse 15, sinabi niya, tapat ang salita, nararapat tanggapin. Tama po? Doon sa key verse natin. Anong ibig sabihin ni Pablo na tapat ang salita? Ang ibig sabihin, tapat ang Diyos. Dahil sinasabi sa Bible, ang salita ay Diyos. Na sinabi diyan, tapat ang salita. At lubos nating pagtiwalaan sapagkat sinabi ron, nararapat na ito ay tanggapin. Bakit kailangan nating tanggapin? Sabi diyon, sapagkat nararapat natin itong paniwalaan dahil ang salita ay tapat. Alam niyo po, pag binasa natin na sinabing tapat ang Diyos, alam po yung mga taong naniniwala at nagtitiwala sa Diyos ay nakakaranas ng katapatan ng Diyos. Okay? Kasi sinabi po doon sa awit 106 verse 1, purihin ang Panginoon. O magpasalamat kayo sa Panginoon sapagkat siya'y mabuti, sapagkat ang kanyang tapat na pag-ibig ay nananatili magpakailanman. Sapagkat ang kanyang tapat na pag-ibig, awit 106 verse 1. Okay? Kung kayo po ay may ballpen at saka lapis, isulat nyo lang po kasi medyo mabilis yung ating pagano sa verses para pagdating sa bahay, pwede po ninyong reviewin. Okay po? Pag mahirapan po kayo humabol sa verses o sa chapter, sa book, kung mabagal pa kayo magbukas ng Biblia, mas mabuting isulat nyo lang yung verse pag sinabi ko, babalikan nyo po sa bahay pagdating doon. Okay po? Para makapokus po kayo sa pakikinig. Kasi yung pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig. Okay po? Kaya sabi dito ni Pablo, sabi po dito sa awit, sapagkat ang kanyang tapat na pag-ibig ay nananatili magpakailanman. In awit 108 verse 4, binanggit din ni Haring David, sapagkat ang iyong tapat na pag-ibig ay dakila sa itaas ng mga langit. Sinabi ron, sapagkat ang iyong tapat na pag-ibig ay dakila. Kaya sinabi ni Pablo, tapat ang Diyos. Tapat ang Diyos.
Kaya sa Hebreo chapter 10 verse 23, sabi doon, panghawakan nating matatag ang pagpapahayag ng ating pag-asa nang walang pag-alinlangan sapagkat siya na nangako ay tapat. Hebreo chapter 10 verse 23. Panghawakan nating matatag ang pagpapahayag ng ating pag-asa nang walang pag-alinlangan sapagkat siya na nangako ay tapat. Binabanggit diyan yung Diyos na siyang nagiging tapat sa atin. Kaya sinabi ron, tapat ang salita. Tapat ang salita at nararapat tanggapin ng lubos. Ang ibig sabihin nararapat tanggapin ng lubos, dapat nating paniwalaan at sampalatayanan ang salita ng Diyos. Bakit po? Sapagkat sinasabi diyan, ang salita ng Diyos ay tapat. Okay? Alam niyo po, ano bang ibig sabihin ng salita? Pag ni-research niyo po sa Griego, yung salitang salita, o yung salita ay tinatawag na logos. Yung salita ay logos. Okay? Kaya, pag tinawag na logos, ang ibig sabihin, identified with the second person of the Trinity. Ang ibig sabihin, yung salita ay logos sa Griego, ang sabi doon, identified with the second person of the Trinity. Who is the second person of the Trinity? Yan po ay si Jesus. Okay? Kaya God the Father, the Son, and the Holy Spirit. So, sabi diyan, tapat ang salita. Okay? Kaya doon po sa John chapter 1, verse 1 hanggang 3, mababasa natin, sa simula ay ang salita. At ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Sa simula ay kasama na siya ang Diyos. Lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya. Kung wala siya, ay hindi nagawa ang namang bagay na ginawa. Sa simula ay ang salita. At ang salita ay kasama ng Diyos. At ang salita ay Diyos. Kaya sabi ni Pablo, tapat ang salita. Ang tinutukoy niya, ang Diyos ay tapat. Dahil ang salita ay Diyos. Kaya doon po sa John chapter 1 verse 14, nilinaw, sino ba yung salita? In John chapter 1, verse 14. Okay, nakalagay doon, at naging tao ang salita. Tumahang kasama namin at nakita namin ang kanyang kaluwalhatian gaya ng satanging anak ng Ama, puspos ng biyaya at katotohanan. Naging tao ang salita at tumahang kasama namin. Sino po yung naging tao ang salita? Yan po ay si Jesus Christ. Kaya si Jesus Christ ay Diyos na nagkatawang tao. Okay? He is the second person of the Trinity. Kaya sabi doon, tapat ang salita. Ang salita ay Diyos. Sapagkat si Kristo ay Diyos. Kaya sinabi ni Pablo, tapat ang salita. Kung ganon, yung sinasabi niyang salita dito, ang pagkakilala niya sa salita ay, ito ay ang salita ng Diyos. Tayo rin naman, dapat nating paniwalaan, kaya pag binasa natin sa Genesis, chapter 1, verse 3, laging mababasa natin doon, alam nyo, 8 times binanggit yung sinabi ng Diyos sa Genesis chapter 1. During the creation, 8 times binanggit at sinabi ng Diyos. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng langit at lupa. It is the word, di ba? Salita muna bago nagkaroon ng realidad o katotohanan. Kaya sinabi ng Diyos, magkaroon ng mga hayop. Nung sinabi ng Diyos, nangyari yung salita. Maging si Jesus Christ, sinabi ron, ang salita ay Diyos. At ang salita ay kasama ng Diyos. Tumahan siyang kasama natin, ito po ay si Jesus Christ. Okay? Kaya sinabi sa Genesis, magkaroon ng liwanag. At sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag. Ibig sabihin, sa pamamagitan ng salita, ang lahat ng mga bagay ay nilikha. So, sino po ang nagsalita? Yan ay ang Diyos. Kaya kung tayo ay kumikilala, sinabi ni Pablo, sabi niya, nagpapasalamat ako sapagkat hindi nyo itinuturing na ang salitang ito ay salita ng tao, kundi ito ay salita ng Diyos. Kaya kung tayo po ay nangahawak ngayon sa ating binabasa at naririnig, hindi po tayo nangahawak sa mga doktrina o mga religious teaching. Nangahawak tayo sa salita ng Diyos na siyang ibinigay sa atin.
Kaya sinabi ni Pablo, tapat ang salita. At ang salitang ito ay 8 beses binanggit po doon sa Genesis. 8 times. Bakit po 8 times? Alam niyo po, yung number na 8 times ay holy number. Pag binasa po ninyo, si Jesus Christ, pagkaraan ng 8 araw ay dinala sa templo. This is a holy number. Yung God's number ay number 7. Tama po? Yung man's number ay number 6. Kaya merong prophecy tungkol sa Antichrist na tinatawag na 666. That is the man's number. Pero yung 7 ay perfect number. After 7 days, tumigil ang Diyos sa kanyang paggawa. Sa creation. But the number 8 is a holy number. Kaya pag binasa nyo sa Genesis, 8 times, sinabi ng Panginoon, sinabi doon, at sinabi ng Diyos. 8 times paulit-ulit. Because this is a holy number. Holy days. Kaya sinabi, tapat ang salita. Kaya maging ang salitang ito, na nakasulat sa John chapter 15 verse 3, sabi po, kayo'y malilinis na sa pamamagitan ng salita na aking sinabi sa inyo. Nilinis kayo ng salita. Okay? So medyo yung salitang nilinis ay kailangan nating i-clear. No? Kaya minsan yung salita ng Diyos ay ginagamit na symbol, sometimes water, sometimes fire. Kasi yung water ay panglinis, yung fire ay panglinis din. Tama po? Pero dito, sinasabi niya, nilinis na kayo sa pamamagitan ng salita na aking sinabi sa inyo. Ang ibig sabihin, ang nabasa natin dito, na tayo ay tumanggap ng kapatawaran na nakasulat dito sa pamamagitan ng dugo ng Panginoon, nang tayo ay sumampalataya, nilinis tayo ng salita. Ito ay ang salita ng Diyos. Kaya po, maging sa John chapter 17, verse 17, sinabi po, pabanalin mo sila sa katotohanan. Ang salita mo ay katotohanan. John chapter 17, verse 17. Ano daw ang salita? John chapter 17, verse 17, pabanalin mo sila sa katotohanan. Ang salita mo ay katotohanan. Kaya sinabi ron, tapat ang salita. Sinabi ni Pablo, tapat ang salita. It means God is faithful. Okay. Tapat ang salita. Maging sa inyo, kung pinanghawakan ninyo ang salitang ito, na kayo ay nilinis at pinatawad ng Diyos, na kayo ay tumanggap ng bagong buhay, ng buhay na walang hanggan, ang salitang ito ay pwede nating panghawakan. Sapagkat ito ay salita ng Diyos. Dapat maintindihan po natin kung ano ang ibig sabihin nito sa atin. Kaya sinabi ni Pablo, tapat ang salita. Okay? Kaya sa Ephesians chapter 5, verse 26, upang kanyang pabanalin siya na nilinis sa pamamagitan ng paghuhugas ng tubig sa salita. Ephesians chapter 5, verse 26, upang kanyang pabanalin siya na nilinis sa pamamagitan ng paghuhugas ng tubig sa salita. Ephesians, upang pakabanalin siya. Nilinis siya ng salita. Kaya ang salita ng Diyos ay naglinis sa atin. Kaya po, yung salitang ito, ang Biblia, ay salita ng Diyos. Kaya mga brothers and sisters, dapat tayo ay mayroong mataas na paggalang at pagkilala sa salita ng Diyos. Alam niyo po, kung wala ang salita ng Diyos, doon sa Romans chapter 1 verse 16, yung Ebanghelyo, kung wala yung salita ng Diyos, walang kapangyarihan para bumago sa atin, sa ating mga puso. Alam niyo po si Pablo ay isang masamang tao, inusig niya ang iglesia, hinamak niya yung iglesia, yung church, hinamak niya yung salita ng Diyos. Kaya yung kapangyarihan ng Ebanghelyo, nang dumating sa kanya, isinulat niya, ito ang kapangyarihan ng Diyos. Ano po? Yung kapangyarihan ng Diyos, the gospel, the words of God. Kaya, ano po ang kailangan natin? Ang kailangan natin ay kapangyarihan ng salita ng Diyos.
Ang kailangan po ninyo, kapangyarihan ng salita ng Diyos. Kung wala yung salita ng Diyos, wala tayong pag-asa. Kaya sinabi po doon sa Hebreo chapter 4, verse 12 to 13, sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay. Salita ng Diyos, buhay. Hebreo chapter 4, verse 12 to 13, mabisa at higit na matalas kaysa alinmang tabak na may 2 talim at tumatagos hanggang sa pinaghihiwalayan ng kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuan at ng utak sa buto at may kakayahang kumilala ng mga pag-iisip at mga hangarin ng puso. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay, mabisa. Hello, nandyan po kayo? Mag-focus lang po kayo sa pakikinig. Kasi, alam nyo po, yung pag-aaral ng Biblia pag Sunday, napakahalaga po nito. Para sa akin, yung ibinigay niyong panahon ay napakahalaga sa pakikinig. Kaya gusto kong bigyan ng diin sa inyo yung mga salitang ito para hindi masayang yung inyong time. Tama po? Kaya sinabi dito, ang salita ng Diyos ay buhay. Kaya sinabi doon sa verse 13, walang nilalang na nakukubli sa harapan niya, kundi ang lahat ng mga bagay ay hubad at hayag sa mga mata niya na ating pagsusulitan. Ang salita ng Diyos ay buhay. Mabisa. Sabi po ron, mabisa. Buhay. May kapangyarihan ang salita ng Diyos. Kaya ang salitang ito, ang siyang nagligtas sa atin. Yung salita ng Diyos. Ano po ang nangyari pagkatapos nating sumampalataya sa salita ng Diyos? Kung tayo ay naniniwala sa salita ng Diyos, yung kapangyarihan ng salitang ito ay gumagawa sa ating mga puso. Alam niyo po, yung isang kriminal o isang mga masamang tao, hindi po kayang baguhin ang tinatawag na prison or sa jail o yung tinatawag na mga nare-rehab. Hindi sila kayang baguhin. Bakit po? Sapagkat yung kapangyarihan ng kasalanan ay nasa sa kanila. Kaya yung salitang ito, pinalaya tayo mula doon sa pagkaalipin at kapangyarihan ng kasalanan. Kaya yung bansang Israel, doon sa Egypt, nung gabing sila ay dinalaw ng Panginoon, sila ay naging alipin doon sa Israel, sa Egypt for 400 years. Kaya nung gabing nagpatay sila ng mga hayop, ng tupa, yun yung gabi na tinatawag na Passover, pinalaya sila sa kapangyarihan ng pagkaalipin. Sila ay alipin, pero dumating yung manunubos sa pamamagitan ng lamb. Yung Passover ay si Jesus Christ. Kaya pag binasa po ninyo sa 1 Corinthians chapter 5 verse 7, si Jesus Christ ay kordero ng Diyos. Siya yung Paskwa para sa atin. Yung kanyang dugo ay tumanak sa cross upang tayo ay mapatawad at malinis sa lahat ng ating mga kasalanan. Pinalaya tayo mula sa kapangyarihan ng kasalanan ito. Yan ang ginawa ng ating Panginoon. Kaya malaya na tayo mula sa pagkaalipin sa kasalanan. Malaya na tayo mula doon sa kahatulan ng Diyos. Ang ibig sabihin, yung ating mga kasalanan, instead na ipataw sa atin, ipinataw kay Jesus Christ. Kaya sinabi doon sa Hebreo, chapter 10, verse 5, hindi mo nais sa mga alay at handog, subalit ipinaghanda mo ako ng katawan. Bakit katawan? Yan yung katawan ni Jesus Christ na nabayubay doon sa cross. Tumanggap ng palo at judgment para sa ating mga kasalanan. Kaya sinasabi ni Pablo, tapat ang salita. Dapat natin itong tanggapin at paniwalaan. Kung tayo po ay naniniwala sa salitang ito, sabi po ron sa Awit 119, verse 130, ang paghahayag ng iyong mga salita ay nagbibigay ng kaliwanagan, nagbibigay ng unawa sa walang karunungan. Sabi po, ang paghahayag ng iyong mga salita ay nagbibigay ng kaliwanagan,
Nagbibigay ng unawa sa walang karunungan. Kaya yung salita ng Diyos, binuksan yung ating isipan. Yung ating mga saradong puso at saradong isipin na ibinuksan. Yung ating saradong pag-iisip, mababasa natin sa 2 Corinthians chapter 4 verse 4. Binulag tayo ng Diyos ng sanlibutan ito, kaya hindi natin maunawaan ang biyaya ng Diyos at hindi tayo maligtas. Kaya pagdating sa Luke chapter 24 verse 47, binuksan ni Jesucristo yung pag-iisip ng mga disciple upang maunawaan ang biyaya ng Diyos. Kaya yung kapangyarihan ng salita ng Diyos ay nagbubukas sa mga saradong isip at puso. Pero kung ang puso po natin ay matigas, yung salita ng Diyos ay nagiging maso. Sa mga matitigas ang puso, minamaso ng salita ng Diyos. Pero sa mga taong naliligtas, yung salita ng Diyos ay susi, yung ebanghelyo. Kaya sinabi ng Bible, sinabi ni Jesus Christ kay Pedro, ibinibigay ko sa iyo ang susi. Yung susi na yon ay yung ebanghelyo, ang pangangaral ng ebanghelyo. Kaya kapag ipinangaral nila yung ebanghelyo sa pamamagitan ng salita ng Diyos, yung pagsisisi at pananampalataya kay Jesus, bumubukas yung puso ng tao dahil may kapangyarihan ng salita ng Diyos. At kapag sila ay sumampalataya sa ebanghelyong ito, kapag sila ay sumampalataya sa ebanghelyong ito na si Jesucristo ay namatay para sa ating mga kasalanan, kapag sila ay sumampalataya, bumubukas din ang pintuan ng langit para sa kanila. Kaya sa pamamagitan ng pananampalataya sa ebanghelyong ito, ang mga makasalanan ay nakakapanumbalik sa Diyos. Kaya sinabi ni Pablo, ako ang pangunahin sa mga ito. Si Pablo ay isang makasalanan, miserabling sinner. Hinamak niya yung iglesia, pero sa pamamagitan ng biyaya at habag ng Diyos, nakapanumbalik siya sa Diyos. Tayo rin, matagal na panahon na tayo ay lumaban, sumalungat sa salitang ito, subalit tinanggap natin yung habag ng Diyos kung bakit tayo narito. Kung bakit kayo nandito, dahil naunawaan ninyo yung biyaya ng Diyos. Hindi ako karapat-dapat tumanggap ng kaligtasan ng pag-ibig ng Diyos, kaya yan yung tinatawag na grace. Tinanggap natin yung tinatawag na hindi tayo karapat-dapat. Tinanggap natin yung biyayang yon. Kaya sinasabi ni Pablo, tapat ang salita. In 1 Thessalonians chapter 2, verse 13, sinabi po, at kami ay patuloy na nagpapasalamat sa Diyos nang inyong tanggapin ang salita ng Diyos na inyong marinig sa amin. Iyon ay inyong tinanggap yon hindi bilang salita ng mga tao, kundi ayon sa katotohanan, ay bilang salita ng Diyos na gumagawa naman sa inyo na sumasampalataya. Kaya sabi po rito, kami ay nagpapasalamat sapagkat tinanggap ninyo ang salita hindi bilang salita ng tao, kundi ito ay salita ng Diyos na gumagawa sa inyo na sumasampalataya. Gumagawa sa inyo. Gumagawa sa inyong mga puso. Kaya habang tayo nagbabasa ng Biblia, nakikinig, yung salita ng Diyos ay gumagawa sa atin. Tinuturuan tayo. Inuhubog tayo mabuhay ng tama. Actually, ang laging topic natin ngayon ay tungkol sa kung ano ang ginawa ni Jesus Christ para sa atin. Kasi maraming tao naniniwala kay Jesus, pero naniniwala lang sila. Hindi malalim yung pagkaunawa nila. Ano ba yung ginawa ni Jesus para sa akin? Kaya sabi diyan, yung salita ay kapangyarihan. Alam niyo po, yung salita ng Diyos ay naging dahilan upang tayo ay ipanganak na muli. Doon po sa 1 Peter chapter 1 verse 23 ay nakasulat. Okay? Sabi po doon, ipinanganak kayong muli, hindi ng binhing nasisira, kundi ng walang kasiraan, sa pamamagitan ng buhay at nananatiling salita ng Diyos. Because of the power of God, ipinanganak kayong muli. Ang ibig sabihin ng ipinanganak kayong muli, tumanggap tayo ng kaligtasan, tumanggap tayo ng buhay na walang hanggan,
tumanggap tayo ng kapatawaran, tayo ngayon ay kabilang na sa anak ng Diyos. Ipinanganak na kayong muli. Actually, yung ipinanganak na muli ay hindi sa physical na aspeto, sa spiritual nating kalagayan. So, bakit tayo ipinanganak na muli? Dahil sa kapangyarihan ng salita ng Diyos. Sabi diyan, sa pamamagitan ng buhay at nananatiling salita ng Diyos. Kaya yung mga tao na nakikinig lalo na sa Bible seminar, pag narinig nila yung Ebanghelyo, saan sila dumarating? Yung first 3 session ay tungkol sa katangian kung sino ang Diyos. Mga ebidensya tungkol sa Diyos. Yung 4th session ay tungkol sa katatayuan ng tao kung sino siya sa harapan ng Diyos. Yung 5th session ay tungkol sa gospel, kung ano ang ginawa ni Kristo para sa atin. Kaya kapag pinanampalatayaan natin yung Ebanghelyong ito, nagbabago yung ating puso. Ipinanganak tayong muli sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya minsan dumarating sa isip natin, ay, grabe pala yung nagawa kong mga kasalanan nung dati. Na-realize ko na ito pala ay hindi mabuti sa paningin ng Diyos. Dumating kung ba kayo sa ganon? Nagkaroon kayo ng realization, pagharap nyo sa salita ng Diyos, nakita natin kung gaano karami yung pamumuhay natin dati. Kaya sinabi ng Bible sa Isaiah, sinasabi ron, manumbalik ka sa akin sapagkat ikaw ay tinubos ko. Manumbalik. Bago pa tayo nakagawa ng kasalanan, si Kristo ay namatay na para sa atin 2,000 years ago. Tinubos niya yung kasalanan natin, hindi pa tayo tao. Kaya nung ibinalita sa atin yung magandang balita na ipinangaral sa atin na mayroong pag-asa na ibinigay ang Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, may pag-asang ibinigay kung tayo ay sumasampalataya kay Kristo doon sa ginawa niya doon sa cross, tayo po ay makakapasok sa buhay na walang hanggan. Yan po ay good news. Tama po? Kaya sinabi ni Pablo, nagpapasalamat ako sapagkat ang salitang ito ay hindi ninyo itinuring na salita ng tao, kundi salita ng Diyos. Kaya sinabi yun ni Pablo, tapat ang salita. Kaya yung mga kabataan sa awit 119 verse 9, paano pananatiling dalisay ng kabataan ng kanilang daan? Sa pamamagitan ng pag-iingat nito ayon sa iyong salita. Yung mga kabataan, kung iniingatan nyo ang salita sa inyong puso, panatiling dalisay, makakatagpo kayo ng biyaya sa ating Panginoon. Sabi diyan, paano pananatiling dalisay ng kabataan ng kanilang daan? Anong ibig sabihin ng daan? Kanilang mga lakad. Kanilang mga iniisip, kanilang mga ginagawa. Kung pinanatili nila ang salita ng Diyos sa kanilang mga puso at ito ay dalisay, iniingatan nila ito, sila ay magiging dalisay at maayos sa paningin ng Diyos. Paano tayo mapapabuti? Yung salita ng Diyos ay ingatan natin sa ating puso. Hindi lamang tayo nakikinig, kailangan din nating isabuhay. Mga brothers and sisters, wag lang po kayo makinig. Dapat, ini-a-apply natin ito sa buhay. Hindi pwedeng naniniwala ako kay Kristo, naniniwala akong anak na ako ng Diyos, naniniwala akong ligtas na ako, pagkatapos babalik po sa dati nating kalagayan. Hindi pwedeng ako ay anak ng Diyos habang ako ay gumagawa ng maraming violation laban sa kautusan ng Diyos. Yan po yung salungat sa paniniwala natin sa Diyos. Bakit po? Kasi ang Diyos ay ayaw ng kasalanan. Napupuot siya sa kasalanan. Kapag nagbasa po kayo ng Biblia sa history ng bansang Israel, kapag binasa po ninyo yung mga history ng Israel sa 1st and 2nd Samuel, 1st and 2nd King, Chronicles, hanggang doon sa Minor Prophets, binasa ko na po yan ng maraming beses. Laging isa lang ang nagre-reflect sa mind ko. Kung bakit ang bansang Israel ay pinarusahan ng Diyos ng matindi, hinayaang mamatay sila sa ilang, sinakop sila ng iba't ibang bansa, tumanggap sila ng maraming kahirapan,
For almost 1,900 years, ikinalat sila ng Panginoon, wala silang sariling bansa. There is just only one reason. Because of sin. Kapag tinatalikuran nila ang salita ng Diyos, sila ay iniiwan ng Diyos, pinarurusahan ng Diyos. Ganon din naman sa mga taong naligtas, sa mga na-born again, na naligtas na, sinasabi ng Biblia, wala nang hain pa para sa atin. Wala nang hain pa. Bakit po? Isang beses lang si Jesus Christ namatay sa cross para sa ating mga kasalanan. At yan ay para sa lahat. Tama po? Isang beses lang. Kaya pag kina-counseling ko yung iba, sinasabi ko lagi, yung kasalanan mo even in the future is already paid on the cross perfectly forever. Hindi na muling bababa si Jesus Christ para mamatay sa cross. Sa pagdating ni Jesus Christ, kukunin na lang yung mga ligtas na. Tapos na yung pagdurusa ni Jesus Christ doon sa cross. Kaya sinasabi ron, dahil sa kanyang pagdurusa, tayo ay tumanggap tayo ng dakilang biyaya. Dahil sa kanyang pagdurusa. Tumanggap tayo ng kaligtasan. Okay po? Kaya kung kayo po ay pumupunta dito sa church, kung kayo po ay hindi nakaka-receive ng pag-aaral ng salita ng Diyos, hindi po kayo mag-grow. Alam niyo po, sa buong buhay natin, ito ang isa sa pinakamahalaga, ang pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya ang sinasabi ng Biblia, alalahanin ninyo ang salita. Alalahanin, dilitilihin. Yan po yung sinasabi ng Biblia. Kaya sinasabi ni Pablo, tapat ang salita. Nararapat tanggapin. Kaya doon po sa Galatians chapter 4 verse 4, sabi po doon, subalit nang dumating ang ganap na kapanahunan, isinugo ng Diyos ang kanyang anak na ipinanganak ng isang babae, ipinanganak sa ilalim ng kautusan. Ang salita ay Diyos. Okay? At ang salita, naging tao ang salita. Yung Galatians, sabi doon, nang dumating ang ganap na kapanahunan, isinugo ng Diyos ang kanyang anak, si Jesus Christ, na ipinanganak ng isang babae, si Mary. Tama po? Isinugo. Kaya sinasabi ron, nang si Jesus Christ ay dumating dito, meron siyang gawain. Sinabi ron, tapat ang salita at nararapat tanggapin ng lubos na si Kristo Jesus ay pumarito sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan na ako ang pangunahin sa mga ito. Ano po yung gawain ni Jesus Christ? Kung bakit siya dumating? Upang iligtas ang mga makasalanan. Kasama ho ba kayo dito? Kapag hindi po ninyo nalaman na kayo ay sinner o makasalanan, hindi po kayo kasama dito sa maliligtas. Kasi yung tanging ililigtas ni Jesucristo ay yung mga taong makasalanan. Sabi rito, dumating siya rito upang iligtas ang mga makasalanan. Ako ang pangunahin, sabi ni Pablo. So, kung hindi alam ng tao na siya ay sinner, paano siya masisave? Kaya yung tax collector, na-realize niya na siya isang miserable sinner. Anong sabi niya? Lord, please, have mercy on me. Mahabag ka sa akin. Okay? Kaya yung pagdating ng ating Panginoon ay upang iligtas tayo. Iligtas ka. Iniligtas tayo sa pamamagitan ng salita, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng salita ng Diyos. Ligtas na ho ba kayo? Kung hindi pa kayo ligtas, hindi pa kayo sumasampalataya sa salitang ito. Pero pag sumampalataya kayo sa salitang ito, sa sinabi ng Biblia ng mga kasalanan natin ay ipinatawad na in Colossians chapter 2 verse 13, ipinatawad ng Diyos ang lahat ng ating mga kasalanan kapag yan ay pinanampalatayanan ninyo, yan po ay kapangyarihan ng salita ng Diyos para sa inyo. Kaya sinabi diyan, tapat ang salita, nararapat tanggapin. Okay? Kaya, doon po sa Awit, chapter 40, verse 7, nang magkagayon, sinabi ko, narito,
Ako'y dumarating sa balumbon ng aklat ay nakasulat ang tungkol sa akin. Ito pong talatang ito ay tungkol kay Jesus Christ. Awit chapter 40 verse 7, sabi diyan, nang magkagayon, sinabi ko, narito, ako'y dumarating sa balumbon ng aklat ay nakasulat ang tungkol sa akin. Balumbon ng aklat, from the Old to the New Testament. Nakasulat ang tungkol sa akin. This is a prophecy tungkol kay Jesus Christ. Sinabi ni Haring David, narito, dumarating. Okay? Ako'y dumarating sa balumbon ng aklat ay nakasulat. Even in the Old Testament, nakasulat kung si Kristo, kung paanong si Kristo ay darating bilang Savior. Okay? Kaya sinasabi ni Pablo, tapat ang salita. Kaya doon po sa 1 Peter chapter 3 verse 18, sinabi po roon, sapagkat si Kristo man ay minsan nagdusa dahil sa mga kasalanan. Ang isang matuwid dahil sa mga di matuwid upang kayo ay madala niya sa Diyos. Siya ay pinatay sa laman, ngunit binuhay sa Espiritu. In 1 Peter chapter 3 verse 18, sinabi diyan, sapagkat si Kristo man ay minsang nagdusa. Ibig sabihin ng minsang nagdusa, hindi na po yan mauulit. Okay? Nandiyan po kayo? Minsang nagdusa, hindi na po yan muling mauulit. Pero bakit siya nagdusa? Dahil sa mga kasalanan. Dahil sa mga kasalanan. Kaya sinabi ni Pablo, tapat ang salita, nararapat tanggapin ng lubos na si Kristo Jesus ay pumarito sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan sa pamamagitan ng kanyang pagdurusa. Nagdusa ang Panginoong Jesucristo dahil sa ating mga kasalanan. Upang tayo ay maligtas doon sa apoy ng impyerno. Kaya sinasabi ng awit 116 verse 12, ano ang maigaganti ko sa Panginoon sa lahat ng kabutihan niya sa akin? Ano ang igaganti ko sa Diyos? Bagamat ako'y makasalanan, ako'y masama, sinalungat ko ang salita ng Diyos ng maraming beses, gumawa ako ng mga kasalanan laban sa Diyos, subalit nang si Kristo ay namatay doon sa cross, ibinigay niya, ini-offer niya yung biyaya, ini-offer niya yung forgiveness sa lahat ng tao, ini-offer ni Jesus Christ. Kaya yung mga tao, instead na sila ay bumalik sa Diyos, instead na sila ay magsisi, manumbalik sa Diyos, yung ginawa ni Kristo ay hindi nila binibigyan ng pagpapahalaga. So, tayong mga naligtas sa dugo ng Panginoon, dapat nating maisip yan. Ano ang maigaganti ko sa Panginoon? Ano ang maigaganti, maisusukli ko sa Panginoon sa lahat ng kabutihan niya sa akin? Kaya doon po sa 1 Peter chapter 2 verse 21 hanggang 22, sapagkat ukol dito kayo'y tinawag, sapagkat si Kristo man ay nagdusa, alang-alang sa inyo, na kayo'y iniwanan ng halimbawa upang sumunod kayo sa kanyang mga yapak. Siya'y hindi nagkasala at walang natagpo ang pandaraya sa kanyang bibig. Sabi po rito, si Kristo man ay nagdusa, alang-alang sa inyo, alang-alang sa atin. Kaya sinabi rito, si Jesus Kristo ay dumating dito upang iligtas ng mga makasalanan sa pamamagitan ng kanyang pagdurusa. Naintindihan niyo po? Kaya mo sa church, alam niyo po sa totoo, sa church, pag naiisip natin yung ganitong mga ginawa ng Panginoon, kapag malalim ang salita ng Diyos sa inyong puso, magkakaroon kayo ng tunay na pag-ibig sa Diyos. Magkakaroon kayo ng tunay na pusong nagpapasalamat lagi sa Diyos. Iibigin ninyo ang salita ng Diyos. Iibigin ninyo ang church. Ibigin ninyo yung mga brothers and sisters. Magkakaroon kayo ng desire sa mga fellowship, lumago sa salita. Bakit po? Dahil sinasabi nito, si Kristo ay nagdusa dahil sa ating mga kasalanan. Huwag niyo pong kalimutan yan. Sinabi rito, kaya doon sa 1 Peter chapter 2 verse 23 hanggang 24, nang siya'y alipustahin, hindi siya gumanti. Nang siya'y magdusa, hindi siya nagbanta.
kundi ipinagkatiwala ang kanyang sarili doon sa humatol na may katarungan. Sapagkat sinabi, si Kristo ay dumating dito upang iligtas ang mga makasalanan. Kaya nang siya ay nagdusa, hindi siya gumanti. Nang siya ay alipustahin, hindi siya gumanti. Upang tuparin yung kalooban ng Diyos para sa atin. Kaya doon sa verse 24, siya mismo ay nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan, sa punong kahoy, upang tayo'y mamatay sa mga makasalanan at mabuhay sa katwiran. Dahil sa kanyang mga sugat ay gumaling tayo. Siya mismo ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan. Siya, si Jesus Christ mismo, sa kanyang katawan. Instead na sa akin ipataw yung judgment, yung puot ng Diyos sa akin ipinataw sa katawan ni Jesus Christ. Kaya sinabi rito, siya mismo ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan. Kaya sinabi doon sa Hebreo, hindi mo nais ang mga alay at handog, kundi ipinaghanda mo ako ng isang katawan. Hebreo chapter 10 verse 5. Kaya yung katawan ni Jesus Christ ay tumanggap ng maraming palo. Yan yung judgment sa sin. Kaya yung judgment para sa mga born again, para sa mga ligtas ay tapos na doon sa cross, sa mga sumampalataya sa Kanya. Yung judgment para sa ating sin, one time, once and for all, tinanggap ni Jesus Christ doon sa cross. Sa pamamagitan ng kanyang katawan, sabi diyan, dinala niya yung kasalanan doon sa punong kahoy upang tayo'y mamatay sa kasalanan at mabuhay sa katwiran. Kaya kung tayo ay nakaunawa sa ganito kadakilang gawain na si Kristo ay nagdusa para sa atin, mga brothers and sisters, hindi na po madaling gumawa ng kasalanan pag ganito kalalim ang ating naiintindihan. Yung kasalanan natin, binayaran ng Panginoon, tinubos tayo, papaano pa tayong babalik dito? Yung una nating position sa old nature, tayo po ay isinilang sa pamamagitan ni Adan. Sino po si Adan? He is the sinner. Sinner. Kaya tayo ay isinilang din na sinner. Pero nang dumating si Kristo, sa pamamagitan niya, tayo ay tumanggap ng pag-ibig at pagpapatawad ng Diyos. Sa pamamagitan ni Kristo, ng salita ng Diyos, isinilang tayong muli sa bagong pagkatao, sa espiritual na kalagayan. Kaya in 1 Corinthians o 2 Corinthians chapter 5 verse 17, tayo ay ginawang bagong nilalang. Kaya, dahil kay Adan, tayo ay nagkasala, namatay sa kasalanan dahil sa pagsuway ni Adan. Pero dahil kay Kristo, tayo ay tumanggap ng buhay at isinilang tayo sa bagong pagkatao. Isang banal na tinubos ng Panginoon. Yan yung church. Kaya sabi diyan, dinala niya yung ating mga kasalanan sa punong kahoy upang tayo mamatay sa kasalanan. Dahil sa kanyang mga sugat ay gumaling tayo. Anong ibig sabihin ng dahil sa kanyang mga sugat ay gumaling tayo? Dahil sa kanyang mga palo, sugat sa katawan, dahil sa tinamo niyang mga judgment at palo sa katawan, gumaling tayo. Bakit gumaling tayo? Ang ibig sabihin, yung kasalanan ay ipinatawad sa atin. Bakit po? Sapagkat yung kasalanan ay parang sakit. Sino ang papatayin ng kasalanan? Yan po ay ang ating kaluluwa. Dahil sa kasalanan, yung kaluluwa natin ay hahatulan ng Diyos at dadalhin sa lawa ng apoy. Yan yung tinatawag na second death. Yung unang kamatayan ay paghiwalay ng kaluluwa sa katawan. Tama po? Yung ikalawang kamatayan ay pagkahulog ng kaluluwa sa impyerno. That is the second death. Bakit siya namatay doon sa impyerno, sa lawa ng apoy? Because of sin. Kaya sinabi rito, dahil sa kanyang mga sugat ay gumaling tayo. Ang ibig sabihin ng gumaling tayo, yung kasalanan natin ay ipinatawad. Hindi na tayo hahatulan ng Diyos sa impyerno dahil yung kasalanan natin ay tapos na. Gumaling tayo. Ibig sabihin yung ating kaluluwa na dapat ay mamamatay doon sa walang hanggang apoy, nagkaroon ng kagalingan. Alam niyo po, pag binasa po ninyo sa Marcos chapter 7, mababasa niyo yung kalagayan ng puso ng tao doon kung gaano kasama.
Pag binasa niyo po sa Marcos chapter 7, nandoon yung kalagayan ng puso. Kung gaano kasama yung kalagayan natin dati. Okay? Kaya in 1 Peter chapter 4 verse 1, kung paanong si Kristo ay nagdusa sa laman. Si Kristo ay nagdusa sa laman. Ay sandatahan din naman ninyo ang inyong sarili ng gayong pag-iisip. Sapagkat ang nagdusa sa laman ay tapos na sa kasalanan. Nagdusa sa laman si Kristo. Okay? Kaya sabi doon, kung paanong si Kristo ay nagdusa sa laman. Kaya sinabi ko po sa inyo, ang salita ay Diyos. Naging tao ang salita. Alam niyo po, yung pagiging Diyos ni Kristo ay yung kanyang pagiging divine o yung kanyang divinity ay maraming kumu-question dyan. Diba? Halimbawa po ang bansang Israel. Alam niyo po, ang bansang Israel, nung dumating si Jesus Christ dito, hindi siya pinaniniwalaan na siya ay Messiah. Una, ang bansang Israel po ay hindi naniniwala sa mga idolatry. Tama po? Kaya sa kanilang pagkaunawa, sa kanilang batas, yung tinatawag na Torah. Torah, yan yung Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. Yung Torah. Merong iisang Diyos sa Espiritu at yan ay pangwalang hanggan. Tama po? Isang Diyos sa Espiritu. Sa Torah, nakasulat kung sino ang Diyos. There is only one God. Kaya nang dumating si Kristo at naging tao, hindi sila naniniwala because sa iniisip nila, hindi pwedeng maging tao ang Diyos. Kasi iniisip nila, this is idols. Sa teaching ng Torah, it is against the Torah. Kung sumasamba ka sa isang taong ganito ang kalagayan. Sa teaching nila. Kaya hindi nila kinikilala si Jesus Christ. Pero alam natin sa Biblia, si Jesus Christ ay hindi ipinanganak sa pamamagitan ng pamamaraan ng tao. Okay? Kaya hindi sila naniniwala kay Jesus Christ because it is against the Torah. The second, rejection nila because of the law. Yung covenant ng mga bansang Israel sa Torah ay pangwalang hanggan. Okay? Yung law. Kaya nang dumating si Jesus Christ, siya yung tinatawag na New Covenant. The Old Covenant in the Old Testament and the New Covenant. Kaya hindi sila naniniwala na merong New Covenant. Okay? Pero tayo, bilang mga Kristiyano, ipinangaral sa atin yung Ebanghelyo. Kaya po nakasulat sa Biblia, sa Romans chapter 11, verse 25, hinihintay ng Diyos makapasok yung bilang ng mga hintil. Habang ang bansang Israel ay tumatanggi sa pangangaral ng Ebanghelyo patungkol kay Jesus Christ bilang Savior. Hinihintay ng Diyos makapasok ang bilang ng mga hintil. Ibig sabihin yung maliligtas. Tanging ang Diyos lang ang nakakaalam kung sino, kung ilang numero ang maliligtas. Tama po? But of course, yung mga ligtas na tao, meron po silang meron po silang testimony, meron silang ebidensya. Meron silang tinatawag na transformation sa kanilang pamumuhay. Yung mga taong naligtas. Katulad ng experience ko. Merong transformation mula doon sa pamumuhay na nakasanayan na makasalanan patungo doon sa pamumuhay na napopoot sa kasalanan. Kaya pag tayo ay naligtas, mapopoot tayo sa kasalanan. Okay? Kaya sabi doon, si Kristo ay nagdusa, dumating siya dito, in 1 Peter chapter 4 verse 2, upang hindi na kayo mamuhay sa laman, sa inyong nalalabing panahon, sa masasamang pagnanasa ng mga tao, kundi sa kalooban ng Diyos. Kaya sinabi dito, upang hindi na kayo mamuhay sa laman. Nagdusa si Jesus Christ. Anong ibig sabihin ng hindi na mamuhay sa laman? Mamuhay sa kasalanan. Kahit po ligtas na kayo, meron pong pagnanais pa yung katawan, yung laman. Tama po? Pero,
sa kabila noon, meron na tayong espiritu sa ating puso. Meron na tayong bagong pagkatao. Kaya yung mga born-again Christian, meron silang kahirapan. In Romans 8:23, meron silang kahirapan habang inihintay nila yung pagtubos ng katawan. Kaya sa 1 Peter chapter 1 verse 9, ligtas na yung kaluluwa ko, ito ang naging bunga ng aking pananampalataya, subalit yung aking katawan hindi pa, kasi mamamatay pa ito. At dahil dito, dumadaan ako sa maraming kahirapan, dahil yung aking katawan nagkakasakit, kung minsan ay tinutokso para magkasala. Kaya yung katawang ito, dapat sinasabi ron ay alipinin ng ating Panginoong Hesu Kristo. Nagkakasala pa ho ba kayo? Because of my body. Tama po? Sometimes yung temptation nandyan sa ating harapan. Yan yung sin. Pagnanais ng ating katawan. Nakasulat sa Romans chapter 8. Kung ang ating laman ay mangunguna, mangingibabaw sa atin yung kasalanan, hindi natin maluluwalhati ang Diyos. Kaya sinabi doon, lahat ng mga anak ng Diyos ay pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos. Ano po ang gawain ng Espiritu ng Diyos upang i-convict tayo, ipaalala sa atin na iyan ay sin, ito ay truth. Kaya po, kung tayo po ay naligtas na, mayroon ng Espiritu ng Diyos na naggagabay sa atin. Kaya sinabi ni Paul, sinabi niya, tapat ang salita, nararapat tanggapin na si Kristo Jesus ay pumarito sa sanlibutan. Nararapat siyang tanggapin. Yung salita ay Diyos, nararapat nating tanggapin. Ang ibig sabihin, nararapat nating panampalatayanan, sampalatayanan, at dapat nating paniwalaan. Yung salita. Kaya minsan, ay yung mga tao nagiging malapit lang sa Diyos, sa salita ng Diyos kapag gumaharap sa problema, kapag gumaharap sa maraming pagsubok, pag nahihirapan sa mga bagay na material, kapag may hinihingi sa Diyos. Nagiging malapit lang sila sa Diyos pag ganito. Pero, kung wala ito, hindi sila nagmamahal sa salita ng Diyos. Kaya yung salita ng Diyos, sabi ni Pablo, tapat ang salita. Kasi si Jesus Christ, bilang Savior, dumating dito, ginawa niya yung layunin ng Diyos. Kaya si 2 Corinthians chapter 5 verse 21, Ikalawang Korinto, kabanatang 5, talatang 21, para sa ating kapakanan, ginawa niyang may kasalanan siya, na hindi nakikilala ng kasalanan, nakakilala ng kasalanan, upang sa Kanya tayo maging katwiran ng Diyos. Para sa ating kapakanan. Ang ibig sabihin, para sa ating benepisyo, para sa ating pakinabang, para sa ating kailangan. Ginawa niyang may kasalanan siya. Sino po ang gumawa sa kanya na may kasalanan siya? Bagamat siya hindi nagkasala, ayan ay ang Diyos Ama. Sa pamamagitan niya, yung kasalanan ay hinatulan. Okay? Kaninong kasalanan yon? Kasalanan ko at kasalanan mo. Kaya sabi diyan, siya na hindi nakakilala ng kasalanan upang sa kanya tayo maging katwiran ng Diyos. Kaya sa Galatians chapter 1 verse 4, na nagbigay ng kanyang sarili. Galatians chapter 1 verse 4, na nagbigay ng kanyang sarili dahil sa ating mga kasalanan. Nagbigay ng kanyang sarili. Ibig sabihin, yung buhay ni Kristo ay hindi kinuha, kundi ito ay kusa niyang ibinigay para sa atin. Bakit po? Sapagkat ang itinitiman ng batas ng Diyos para sa kasalanan ay kabayaran. In Romans 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. This is a redemption law. Yung batas ng Diyos, kapag nagkasala ka, ang bayad dapat ay kamatayan. Dito sa atin, pag nagkasala ka, ang bayad mo, maaaring penalty cash penalty or maaaring prison. Tama po? Pag nagkasala ka. Subalit, kung tayo ay nagkasala sa Diyos, ang bayad ay hindi po cash. Ano po ang bayad? Death. Kamatayan.
Yun ang sinabi ng Biblia. Yun ang batas ng Diyos. Hindi pwedeng bayaran ng gawa ng tao suhol. Dapat kamatayan. Kaya lahat ng mga makasalanan na hindi naligtas mahulog sa impyerno. Yan ang judgment, kamatayan. Pero tayo, si Kristo ng ating pinanampalatayanan, siya ang mediator, siya ang ating savior, siya ang nagbayad. Instead na ako, siya ang namatay, instead na ako ang dapat mamatay, yung tinatawag na substitutionary, siya ang namatay para sa aking mga kasalanan, siya ang nagbayad para sa akin, siya ang naging makasalanan para sa akin, upang matupad yung hinihingi na batas ng Diyos, na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kung ikaw ang magbabayad ng kasalanan mo, dapat kang mamatay, mahulog ka sa impyerno. Pero dahil ang Diyos ay nahabag sa atin, humahanap tayo ng Savior. Kaya sinabi diyan, nagbigay ng kanyang sarili dahil sa ating mga kasalanan, upang tayo'y kanyang maligtas mula sa kasalukuyang masamang kapanahunan ayon sa kalooban ng ating Diyos at Ama. Upang tayo'y maligtas. Kaya doon sa Revelation chapter 1 verse 5, okay? Revelation chapter 1 verse 5, ito, maganda pong talata ito. Kaya kanina pa naiisip ko sabihin sa inyo. O pahayag, o Apokalipsis chapter 1 verse 5. Mula kay Jesucristo na siyang saksing tapat, ang panganay mula sa mga patay, at ang pinuno ng mga hari sa lupa, doon sa umiibig sa atin at sa nagpalaya sa atin mula sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo. Apokalipsis chapter 1 verse 5. Mula kay Jesucristo na siyang saksing tapat, ang panganay mula sa mga patay. Ang ibig sabihin ng panganay mula sa mga patay, siya ang unang bumangon mula sa mga patay. Na sinabi niya rito, at ang pinuno ng mga hari sa lupa, doon sa umiibig sa atin, nagpalaya sa atin mula sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo. Nagpalaya sa atin mula sa ating mga kasalanan. Bakit po? Ang bawat paglabag ng tao ay may karampatang parusa. Ngayon po, mga brothers and sisters, nilalabag niyo pa rin ba yung kautusan? Nilalabag niyo ba po yung kautusan? Hindi na, pastor. Hindi na kayo nagkakamali. Hindi na kayo nagagalit. Hindi na kayo nagsisinungaling. Lahat yan ay nakapailalim sa kapangyarihan ng kautusan. Kaya ang bawat paglabag sa kautusan ay may kabayaran. Yung mga born again, nilalabag ba natin yung kautusan? Yes. Minsan, or sometimes, most of the time, and always. Di ba? Lagi. Saan po kayo doon? Minsan-minsan lang, pastor. Kahit nilalabag natin yung kautusan, pero dahil tayo ay tinubos na rito at pinalaya sa kapangyarihan ng kautusan. Ano po ang kapangyarihan ng kautusan? Ang kapangyarihan ng kautusan ay isadlak ka doon sa judgment ng Diyos. Hatulan ka. Bakit po? Sapagkat nilalabag ko yung kautusan na yan. Tama po? Pero yung kapangyarihan ng kautusan, yan ang gagamitin sa mga taong hindi ligtas. Halimbawa, tumayo ka sa hukuman ng Diyos, tatanungin ka, kunyari lang, ano ang mga kasalanan mong nilabag? So, yung 10 utos ng Diyos ay nasa harap mo. Tama po? So, ano ang mga kasalanan mong nilabag, isa-isahin mo, nakasulat sa 10 utos ng Diyos. Kasi ang sinabi sa Romans 3:20, yung kautusan ay binigay upang makilala natin kung ano ang kasalanan na ating nilalabag. Pero yung mga born again, dahil tayo ay tumanggap na ng biyaya ng Diyos, wala na tayo sa ilalim ng kautusan. Nasa ilalim na tayo ng biyaya ng Diyos at pangangalaga sa pag-ibig ng Diyos. Ngayon, kung nilalabag natin yung kautusan ng Diyos, kung nilalabag natin yung batas pa ng Diyos,
nakahanda sa atin yung nakasulat sa Hebreo chapter 12 na sinabi ron, dinidisiplina ng Panginoon ang kanyang mga anak sapagkat ito ay kanyang minamahal. Ang bawat paglabag sa kautusan ay may kaukulang disiplina ng Diyos para sa mga ligtas, tama po? Dahil sinabi roon, yung disiplina ay para lang sa mga anak at tunay na ligtas. Kaya kung nilalabag natin yung kautusan, hindi tayo pupunta sa hukuman ng Diyos o sa impyerno, pero ititil ng Diyos yung sin natin sa pamamagitan ng kanyang pagtutuwid, disiplina, nakasulat doon sa Hebreo chapter 12. Bakit po? Once na tayo ay naligtas at naging anak ng Diyos, ito po ay forever. Hindi po pwedeng dahil sumusunod ako ngayon, kaya anak ako. Ganun mo ba yung teaching ng Biblia? O halimbawa, i-apply sa inyo. Dahil sumusunod lang yung anak nyo, kaya anak nyo sila. Pero pag hindi na sila sumusunod sa inyo, hindi nyo na sila anak. Mali po yun. Kahit sa batas, hindi pwede yan. Di ba? Kaya nga nakasulat sa Biblia na ang lahat ng mga anak ng Diyos ay pinapatnubayan ng Diyos, ng Espiritu ng Diyos. Ibig sabihin yung Espiritu ay unang guarantee, deposit sa atin, na katunayan na assurance na tayo ay anak ng Diyos sapagkat ang Espiritu ng Diyos ay binigay sa atin. In Ephesians chapter 1 verse 13. Yan ang unang deposit. Kaya yung Espiritu ng Diyos nagtuturo sa atin, naggagabay sa atin, kung meron tayong pagsuway, paglabag sa kautusan ng Diyos, tayo ay pinapaalalahanan nito. Kaya yung mga totoong born-again Christian o yung mga totoong ligtas, alam nila kung sila ay nagkakasala o hindi. At hindi masaya yung puso nila kapag sila ay nananatili at nabubuhay dito. Sinabi sa Ephesians chapter 4, napipighati ang Espiritu ng Diyos kapag tayo ay gumagawa ng kasalanan. Okay? Dapat malinaw sa atin ito. Pero dahil baligtas na ako forever, dahil yung kaligtasan ko ay 100%, even in the future sin ay binayaran ni Jesus Christ, ito ba yung lisensya para ako ay magpatuloy sa pagkakasala? Dahil baligtas na ako forever, perfectly, bayad na lahat ng kasalanan ko, ito ba ang lisensya para magkasala akong uli? Para magkasala uli ako? Total, bayad naman eh. Ay, pwede na ako magkasala. Ito ba yung dahilan? Hindi po. Kung bakit tayo dapat tumalikod sa kasalanan, dahil naunawaan natin na tayo po ay tinubos na, iniligtas na ng Panginoon sa ilalim ng kanyang pag-ibig. Kaya, mga brothers and sisters, bakit po sa inyo, inuulit-ulit ko po yan. Hanggat hindi malalim sa inyo yung pag-ibig ng Diyos na iniligtas kayo, hindi kayo magbibigay ng sadyang panahon para sa Diyos. Yan lang ang dahilan. Kaya po ako nanatili sa pangangaraw na ito, naunawaan ko na yung habag ng Diyos ay hindi ko maikumpara. Hindi ko halos kayang maisip kung gaano kadakila yung pag-ibig ng Diyos dahil sa dami rin ang aking pagsuway noon. Kaya sabi ko, Panginoon, ano ang igaganti ko sa iyo? Actually, wala tayong kayang iganti sa Panginoon. Kaya yung pag-ibig ng Diyos, kaya sinabi sa Galatians chapter 3 verse 13, tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan. Nang siya'y maging sumpa para sa atin, sapagkat nasusulat, sumpain ang bawat ibinibitay sa punong kahoy. Tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan. Ano po yung kautusan? 10 Commandments. Nilabag nyo ba yung 10 utos ng Diyos dati? Nilalabag ba natin? Maraming beses. Kung nilabag natin yung 10 utos, dapat tayo ay hatulan. Tama po? Yung iba, hindi, mabait naman ako. Alam niyo po, maraming mabait mahuhulog sa impyerno. Kasi po, ang pagpasok sa langit ay hindi sa pamamagitan ng kabaitan. Ang pagpasok sa langit ay sa pamamagitan ng dugo ng Panginoon kung doon tayo sumampalataya sa Kanya. Binayaran niya yung kasalanan mo, kaya ka pupunta sa langit. Tama po? Hindi dahil mabait tayo. Alam niyo, sa totoo lang, yung mga tao, depende sa sitwasyon, hindi ba? Depende sa sitwasyon.
Kaya yung mga born again, talagang tumitino sila. Umaayos sila dahil sa kapangyarihan ng salita ng Diyos. Kaya sinabi dyan, tinubos tayo. Tinubos tayo ng Panginoon mula sa sumpa ng kasalanan. Kaya doon sa Titus chapter 2 verse 14, Titus chapter 2 verse 14, Titus chapter 2 verse 14, siya ang nagbigay ng kanyang sarili alang-alang sa atin, upang tayo'y matubos niya sa lahat ng mga kasamaan at pakalinisin para sa kanyang sarili ang sambayang pag-aari niya na masigasig sa mabuting gawa. Siya ang nagbigay ng kanyang sarili alang-alang sa atin upang tayo'y matubos niya sa lahat ng mga kasamaan. Okay? Sabi po ng talata, sabi po dyan, siya ang nagbigay ng kanyang sarili, alang-alang sa atin. Alang-alang sa iyo at sa akin. Tama po? Ibinigay niya yung kanyang sarili. Kaya sinasabi po rito, upang tayo ay malinis, upang tayo ay makatanggap ng biyaya ng Diyos. In Hebrews chapter 9, verse 28, ay gayon din naman, si Kristo na inihandog na minsan upang dalhin ang mga kasalanan ng marami, ay magpapakita sa ikalawang pagkakataon, hindi upang harapin ang kasalanan, kundi upang iligtas ang mga sabik na naghihintay sa Kanya. Alam niyo po dito sa Hebreo, chapter 9, verse 28, ito po yung before and after. Okay? Sabi rito, gayon din naman, si Kristo inihandog na minsan, tapos na po ito, di ba? Inihandog na minsan, upang dalhin ang kasalanan ng marami. Yun yung unang step na binanggit dito. Inihandog na minsan ang kanyang katawan. Tapos na ba yung paghahandog ni Kristo? Tapos na ba yung pagdurusa niya? Tapos na. Kaya yung sabi diyan ay magpapakita sa ikalawang pagkakataon. Ibig sabihin sa kanyang second coming, magpapakita sa ikalawang pagkakataon. Para ano daw? Hindi upang harapin ang kasalanan. Ibig sabihin, hindi upang mamatay muli sa cross. Kasi sinabi ron, minsan lang siya ay nagdusa para sa kasalanan. Minsan, hindi na mauulit. Kaya binanggit dito, gayon din naman, inihandog minsan upang ang kasalanan ng mga marami, para sa kasalanan ng marami, minsan, ay magpapakita sa ikalawang pagkakataon. So, sa pagbalik ni Jesus Christ, ano daw yung gagawin niya? Upang tubusin, sabi diyan, magpapakita sa ikalawang pagkakataon, hindi upang harapin ang kasalanan, kundi upang iligtas ang mga sabik na naghihintay sa Kanya. Sino po ang naghihintay sa Kanyang pagbabalik? Yung mga ligtas na po, tayong mga born again na. Tama po? Hinihintay na natin yung pagdating ng Panginoon. Bakit po? Upang tayo ay kunin. Sa Kanyang pagdating, hindi na siya mamamatay sa cross, pero kukunin niya yung mga naligtas. Tama po? Kaya sinabi diyan, sa ikalawang pagkakataon, hindi upang harapin ang kasalanan. Naintindihan niyo po? Yung ikalawang pagkakataon ng kanyang pagdating, hindi upang harapin ang kasalanan. Ibig sabihin, hindi upang mamatay muli sa cross. Hinarap niya na yung kasalanan, minsan lang sa cross, tapos na. Nagdusa na siya. Naintindihan niyo po? Pero sabi niya rito, sa ikalawang pagkakataon, darating siyang muli upang iligtas ang mga sabik na naghihintay sa Kanya. Kaya yung mga ligtas na tao, habang sila ay nagiging naglilingkod sa church, abala sa gawain, pangangaral, hinihintay natin yung pagdating ng Panginoon. Kaya nakasulat sa Mateo chapter 24, pagdating ng Panginoon, may kukunin at may iiwan. Kaya dito po sa church, alam niyo po, isa-isa kayo, di ba? Kina-counseling ko, isa-isa, isa-isa. Bakit po? Para matiyak ko na naintindihan niyo na ba yung personal niyong kaligtasan. Kaya, bakit po kailangan yan? Yan po ay responsibility ng pastor. Tiyakin na yung mga nakikinig ng salita ng Diyos. Nalalaman niya, naunawaan na ba niya yung kaligtasan niya o hindi pa?
Siyempre, nandito kayo sa church, di ba? So kung dumating ang Panginoon ngayon, kukunin yung church yung mga ligtas, kung hindi pa kayo ligtas, di maiwan kayo. Pag naiwan kayo, sabi doon, wala na kayong pag-asa. Meron pa bang mangangaral ng Ebanghelyo pagka dumating na ang Panginoon? Tapos na ang pangangaral, ang ibig sabihin nun. Pagdating ni Jesus Christ, tapos na yung preaching ng gospel para sa salvation. Tapos na, sarado na. Kaya masabi diyan, magpapakita siya sa ikalawang pagkakataon. Kaya lahat ng mga naligtas sa Ebanghelyong ito, bakit siya magpapakita? Para kunin yung mga naghihintay. Kung naligtas po kayo ngayon, kahit tulog kayo, dumating si Jesus Christ, kasama po kayo. Pero kung hindi po kayo na-save, tapos nandito kayo, papaano? Pag dumating si Jesus Christ, maiwan kayo. Pag naiwan kayo, wala na kayong chance. Sino pa mangangaral sa inyo? Maging ako ligtas, kukunin ako ng Panginoon. Sino pa magpipreach? Ang maiiwan mga false pastor and false teacher. Kaya, nakita po ninyo, pinilit ko magkaroon dito ng office. Kasi mahalaga yung one-on-one counseling. Tanong ng tanong, ligtas na po ba kayo? Walang ibang mahalagang bagay sa paningin ng Diyos kundi yung isang kaluluwa na mapapahamak sa impyerno. Alam niyo po, halimbawa, tatanungin natin sa Panginoon, ano po ang mas mahalaga sa inyo, Lord? Yung mundong ito, yung kayamanan, o yung isang kaluluwang ito? Anong sasabihin ng Diyos sa atin? Mas mahalaga yung isang kaluluwang ito kaysa kayamanan ng sanlibutan ito. Tama po? Ang ibig sabihin, mas mahalaga ka yung kaluluwa mo kaysa kayamanan ng mundong ito sa paningin ng Diyos. Naintindihan niyo po? Kung hindi ka mahalaga sa Diyos, hindi ka mahalaga para sa Panginoon, hindi mamamatay si Jesus Christ sa cross. Hindi niya ibibigay yung buhay niya, hindi dadanak ang dugo niya, hindi siya tatanggap ng maraming parusa kung hindi tayo importante sa Panginoon. Pero, yung buhay na ibinigay niya ay nagpapakita na tayo ay precious sa paningin ng Diyos. Halimbawa, tanungin ko po kayo. Sa mga taong masasama at makasalanan, sa mga taong mga masasama, pwede nyo ibigay yung buhay nyo sa kanila? Pwede kayong mamatay para sa kanila? May mga hold-upper, mga masasamang tao, mga nakikita natin, yung taong yan, napakasama, ganun ganito. Pwede kayong mamatay para sa kanila, magbigay ng buhay? Hindi tayo pwede magbigay ng buhay sa kanila. Bakit po? Minsan nga sinasabi nila, masama yung taong yan, umiwas tayo dyan. Pero ang Panginoong Hesus, namatay siya, maging sa mga taong pinakamasasama sa mundong ito. Naintindihan niyo po? Namatay din ba siya sa mga taong pinakamasasama sa mundong ito? Hindi siya namatay para sa mga matuwid na tao. Namatay siya para sa mga masasama sa mundong ito. Dahil pinakita niya yung kanyang pag-ibig na kahit gaano kalaki yung pagkukulang ng tao, kasalanan ng tao, gaano man kalaki ito, ang sabi doon, manumbali ka sa kanya. Dahil ang Diyos ay tinubos ka. Handa siyang magpatawad sa iyo. Kaya sinabi ron, ang Diyos ay mapagpatawad ng sagana. Bakit po? Gaano man karami yung ating kasalanan, gaano man kalaki yung pagkukulang natin, ang Diyos ay mapagpatawad ng sagana. Hindi tayo pwedeng mamatay sa mga taong masama, pero ang Panginoong Hesus, namatay siya para sa mga taong masasama. Naintindihan niyo po? Kaya, mga brothers and sisters, pag-isipan niyo pong mabuti. Bakit ginawa ng Panginoong Hesus yun? Ibinigay niya yung buhay niya para sa akin. Anong dahilan? Kaya sinasabi ron yung pag-ibig ng Diyos, unconditional. Pag-ibig ng Diyos sa atin. Tama po? Naintindihan niyo po? Ako rin. Yung pag-ibig ng Diyos sa akin ay unconditional din. Kasi ako rin, pag binabalikan ko yung history ko, marami talaga akong kasalanang ginawa laban sa Diyos, sa salita ng Diyos. Kaya gayon na lamang lagi yung pagpapasalamat ko sa Diyos. Bagamat ako'y nagkulang, maraming ginawa. Pero yung pag-ibig ng Diyos, yung kanyang kahabagan ay naranasan ko at natanggap ko katulad ni Paul. Ngayon, ano ang aking isusukli sa Panginoon sa lahat ng kanyang kabutihan sa akin?
Kaya minsan nagtataka ako sa church, no? Yung mga nagsasabing born again, tuloy-tuloy sa kasalanan. Walang conviction ng repentance. Walang conviction na ito ay kasalanan at mali sa paningin ng Diyos. Yan nagsasabing born again. Pag tayo ay tunay na naging anak ng Diyos, magkakaroon tayo ng kalungkutan pag tayo ay gumagawang muli ng kasalanan. Totoo po ba yan? Kasi iniisip natin, ito ay hindi magiging masaya para sa puso ng Panginoon. Siya ang ating Ama sa Langit, tama po? Na nagbabantay sa atin. Sabi sa Awit chapter 33, ang Diyos ay laging nakatunghay sa lahat ng mga anak ng tao, nakatingin. Doon po sa Awit chapter 33. Okay? Sige po, puntahan natin. Awit chapter 33, verse 13 and 14. Nakalagay po dito, mula sa langit, ang Panginoon ay nakatanaw. Lahat ng anak ng mga tao ay kanyang minamasdan. Mula sa kanyang dakong tahanan ay nakatingin siya. Sa lahat ng naninirahan sa lupa, siya na sa mga puso nilang lahat ay humuhugis at sa lahat nilang mga gawa ay nagmamasid. In verse 18, nakasulat din doon, tunay na ang mata ng Panginoon ay nasa kanila, na natatakot sa Kanya. Sa kanila na umaasa sa tapat na pag-ibig niya. Nakatingin ba ang Panginoon sa atin? Alam niyo po, kung kayo ay magulang na, kahit wala kayo sa bahay, naaalala niyo lagi ang inyong mga anak. Tama po? Kung kayo ay magulang. At kung kayo naman ay nasa bahay, nag-aalaga ng mga anak, lagi niyong tinitignan yung anak niyo kung saan pumupunta, inaalam. Tama ho ba? Alam niyo po, naranasan ko mag-alaga sa mga anak ko nung maliliit pa. Nung nagtatrabaho si Sister Lodi, hindi ko inihiwalayan ng tingin yung mga anak ko saan pumupunta, aakyat dyan. Lagi mong pinagmamasdan kung anong ginagawa niya. Baka siya mahulog, baka siya mapahamak, baka kung anong isubo. Tama po? Ganon din naman ang Diyos. At sabi doon, mula sa langit, ang Diyos ay nakatingin at nakatunghay sa atin. Pinagmamasdan niya tayo, ano ang ating ginagawa. Alam ng mga brothers and sisters yan. Alam na mga born again yan. Tama po? Alam niyo ba yan? Kaya, pag sinabi niyo, hindi naman alam ni pastor, tsaka ni nanay at tatay. Ang problema, may dalawang mata pa na nakatingin sa langit. Tama po? Kamagalala, hindi yan malalaman ni pastor. Mga brothers and sisters, sa church, pag may lihim na kasalanan, ihahayag ng Diyos. Alam niyo po, pag hindi niyo yan inahayag sa Panginoon pinagsisihan, kayo mismo ay ihahayag ng Diyos. At minsan daraan kayo sa kahihiyan. Bakit po? Kasi yung church, pinoproteksyonan ng Diyos yung church. Pinoproteksyonan ng Diyos na hindi mawasak yung church, mapasok ng sin. Kaya yan ay kinukubera ng Panginoon. Naintindihan niyo po? Kaya kung may hidden sin sa church, ihahayag ng Panginoon yan. Para ano? Dahil yung kasalanan ay pwedeng sumira sa fellowship, sumira sa church. Dahil yung church ay pinoproteksyonan ng Diyos. Kaya, ang Diyos ay nakatingin sa atin. Okay? Kaya sinabi po doon, mula sa langit. Okay? Sa Romans chapter 4, verse 25, sinabi po doon, na ibinigay sa kamatayan dahil sa ating mga kapagsuway at muling binuhay upang tayo'y ariing ganap. In Romans chapter 4, verse 25, sabi po doon, si Jesucristo ay pumarito sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan. Ibinigay sa kamatayan dahil sa ating pagsuway at muling binuhay upang tayo'y ariing ganap. Alam niyo po yung salitang ariing ganap, yung justification o pag-aaring ganap, ang ibig sabihin, pagpapawalang sala ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya yung
meron tayong pagtuturo na 3 stages of salvation. Justification, sanctification, and glorification. Justification through faith. Kaya doon sa Galatians chapter 3 verse 8, ang mga hintil ay inaaring ganap ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Inaaring ganap. Ang ibig sabihin, nang tayo ay sumampalataya kay Kristo, tinanggap ng Diyos yung pananampalatayang ito. Katulad po ng tax collector. Lord, have mercy on me, I am the miserable sinner. Inaring ganap siya ng Diyos. Tinanggap ng Diyos yung kanyang paghingi ng awa at habag. Idineklara siya ng Diyos na forgiven instead na guilty. Instead na yung hatol ay guilty, ang hatol ng Diyos ay forgiven. Okay? Pardon of our sin. Yan po yung hatol. Okay? Kaya tayo ay pinawalang sala ng Panginoon sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Kayo ba? Ligtas na kayo dahil sa pananampalataya. Ligtas na po. Kung meron pa kayong pag-aalinlangan sa inyong kaligtasan, please, magpa-counsel po kayo sa pastor. Magtanong po kayo sa akin. Okay? Yan na po yung ulan. Stop muna tayo konti. Run out na, may ulan pa. Alam niyo po, ilang linggo na yung run out dito, di ba? Pag-4 na linggo na. Kaya hanga ako sa Batelec, napakasipag nyo talaga. Kasi linggo, nagtatrabaho sila. Kaya yung ating recording ng sermon, minsan naapektuhan. Siguro, i-edit na lang ni Joy ito. Kasi po, sa totoo, hindi lang po kayo yung nakikinig ng sermon. No? Nagme-message sa akin yung mga brothers and sisters at yung mga ibang nire-refer sa akin sa Middle East, sa Hong Kong. Pastor, yung sermon nyo, dinadownload po namin kasi malaking tulong sa aming paglago. Kaya iniisip ko na maabot yung mga Pilipino sa malayong lugar, maging sa ibang bansa, sa pamamagitan ng pangangaral ng Ebanghelyo. Kaya meron pong YouTube channel yung ginawa ko para doon. Okay. Kaya sinasabi po dito, sinabi ni Pablo na si Jesucristo ay pumarito upang iligtas ang mga makasalanan. Okay? Kaya doon sa Colossians chapter 1 verse 21-22, at kayo na nang dati ay hiwalay at mga kaaway sa pag-iisip sa pamamagitan ng masasamang gawa. Colossians chapter 1 verse 21-22 ay pinakipagkasundo niya ngayon sa kanyang katawang laman. Sa pamamagitan ng kamatayan upang kayo iharap na mga banal at walang dungis at walang kapintasan sa harapan niya. Okay, unawain natin yung talatang ito. Kayo, sino po yan? Kayo na dati ay hiwalay at mga kaaway sa pag-iisip. Kayo. Yan yung church, yung mga naligtas. Dati, tayo ay kaaway sa pag-iisip sa pamamagitan ng masasamang gawa. Anong ibig sabihin ng sa pag-iisip? Ang ating isipan ay malayo sa Diyos dati. Sabi dito, ipinagkipagkasundo niya ngayon sa kanyang katawang laman. Katawang laman, kaninong katawan po ito? Kay Jesus Christ. Dahil sa kanyang katawan na napayubay doon sa cross, dahil sa kanyang katawan na tumanggap ng palo at judgment doon sa cross, dahil sa kanyang katawan na namatay doon sa cross, tayo ay tumanggap ng ano? Tumanggap tayo ng pagpapatawad at biyaya ng Diyos. Kaya sinabi dito, pinakipagkasundo niya ngayon sa kanyang katawang laman. Nakipagkasundo. Si Jesus Christ yung namagitan para sa atin. Siya yung ating tagapamagitan sa pagitan ng Ama at sa sinner. Okay? Kaya nang tayo ay sumampalataya kay Jesus, nung nakita natin yung kanyang ginawa, narinig natin na siya ay namatay para sa atin, tinanggap ng Diyos Ama yung ating pananampalataya. Hello, nandiyan po kayo? Kailangan po yan maging malinaw sa inyo kung ano pong meron tayo ngayon. Okay? Kaya ano po yung epekto ng kamatayan ni Jesus Christ on cross? Okay? Yung epekto, natupad yung justice para sa kasalanan. Tama po?
Yung inihinging justice, yung inihinging punishment, yung inihinging payment, natupad doon sa cross para sa atin. Sa pamamagitan ni Jesus Kristo. Kaya doon po sa Isaiah, binanggit yung propesya tungkol sa kanya, chapter 53, verse 4 hanggang 6, sinabi roon, tunay na kanyang pinasan ang ating mga karamdaman at dinala ang ating mga kalungkutan. Gaymay ating itinuring siya na hinampas, sinaktan ng Diyos at pinahirapan. Ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsuway. Siya'y binugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ipinataw sa kanya ang parusa para sa ating kapayapaan at sa pamamagitan ng kanyang mga latay ay gumaling tayo. Inulit na naman yun sa 1 Peter chapter 2. Sa pamamagitan ng kanyang mga latay ay gumaling tayo. Yung latay sa katawan. Yung palo, yung judgment. Kaya gumaling tayo, ibig sabihin, yung ating kasalanan ay natapos na. May solusyon na. Kaya kahit na nabubuhay kayo ngayon, kahit na nag-i-exist pa kayo sa mundong ito, pero yung kamatayan, hindi natin malaman kung kailan ito darating sa atin. Naintindihan niyo po? Alam niyo po, sa Biblia, kahit ganito yung kalagayan natin, hindi natin alam kung kailan darating ang kamatayan, yung kaligtasan ng ating kaluluwa ay mayroong assurance. Hello? Naintindihan niyo po? May assurance ba yung kaligtasan ng kaluluwa? Hindi po yung katulad ng sinasabing ng iba. Pag ligtas ka ngayon, pero pag hindi ka na sumunod, hindi ka naligtas. Parang sinabi, kung anak ka ngayon, anak ka. Pero pag sumuway ka, bukas hindi ka na anak. Yan ay false teaching and false belief. Once na tayo ay niligtas ng Panginoon, yan po ay forever. Tama po? Wala na kayong chance makapunta sa impyerno kung tayo ay tunay na ipinanganak na muli sa Espiritu. Bakit po? Sapagkat ang Diyos ang gumawa niyan para sa atin. Kaya sinabi doon, siya ay namatay. Sapagkat kayo tulad sa mga tupang naliligaw. In 1 Peter chapter 2, verse 25. Ngunit ngayon, ay bumalik na kayo sa pastol at tagapag-alaga ng inyong mga kaluluwa. In 1 Peter chapter 2, verse 25, sapagkat kayo tulad sa mga tupang naligaw. Ngunit ngayon ay bumalik na kayo sa pastol. Sino po ang pastol natin? Si Jesus Christ, yung Diyos. Sabi diyan, bumalik na kayo sa pastol at tagapag-alaga ng inyong mga kaluluwa. Tagapag-alaga. Sinong nangangalaga sa atin ngayon? Yan ang Diyos. Diba? Si Jesus. Inaalagaan tayo, iniingatan tayo. Kaya nga meron tayong guidance, may gabay, yung words of God. Every time na kayo po ay tutuksuhin sa kasalanan, maaalala nyo kung ano yung utos ng Diyos. Kaya kapag dumating yung temptation sa atin, dapat pag-isipan natin, hindi, yan ay hindi galing sa Diyos. Basahin niyo yung isipan niyo kung yan ay para sa Diyos o hindi. Bantayan niyo po yung inyong buhay spiritual. Okay? Kaya pumarito siya sa sanlibutan upang tayo iligtas. Actually, doon sa Luke chapter 19, verse 10, sapagkat ang anak ng tao ay dumating upang hanapin at iligtas ang nawala. Kaya maalala niyo po doon sa Genesis chapter 3, nang nagkasala si Adan at si Eva, ano ang sabi ng Panginoon? Nasaan na kayo? Di ba? Hinahanap ng Diyos yung sinner. Nasaan na kayo? Kaya sabi dito, si Jesus Christ, sinabi niya, sapagkat ang anak ng tao ay dumating upang hanapin at iligtas ang mga nawawala. Kaya sinabi doon, tayo ay tumanggap ng biyaya. Okay? So, paano tayo iniligtas? Dito po sa Mateo chapter 26, verse 8, sapagkat ito ang aking dugo ng tipan na nabubuhos dahil sa marami sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Ito ang aking dugo ng tipan na nabubuhos dahil sa marami sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Ito ang aking dugo. Sinasabi ni Jesus Christ, dugo ng tipan sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Okay? Kaya po, yung kaligtasan natin
ay ginawa ni Jesus Christ sa pamamagitan ng kanyang kamatayan doon sa cross at tumanak ang kanyang dugo. In Leviticus chapter 17 verse 11, sapagat ang buhay ng laman ay nasa dugo. Aking ibinibigay sa inyo sa ibabaw ng dambana upang ipantubos sa inyong kaluluwa. Sapagat ang dugo ay siyang tumutubos dahil sa buhay. In Leviticus chapter 17 verse 11, sabi diyan, aking ibinibigay sa inyo sa ibabaw ng dambana upang ipantubos sa inyong mga kaluluwa, hindi po sa katawan. Tama po? Yung meaning ng dugo sa Biblia ay buhay, life. Ito ang buhay ng Panginoon na siyang tumubos ng isa pang buhay. Kaya yung buhay natin, ang kapalit ay buhay ng ating Panginoon. Yung buhay na walang hanggan natin, ang ibinayad ay buhay ng ating Panginoon. Kaya mga brothers and sisters, kung tayo ay tunay na nakaunawa ng biyaya at pag-ibig ng Diyos, ano ang gagawin ninyo? Di ba? Dito sa church, anong gagawin po ninyo? Kaya, kung maaari, kung kayo po ay tunay na naligtas, alagaan ninyo ang inyong buhay spiritual. Huwag niyong pabayaan yung relasyon niyo sa Diyos. Dahil kapag kayo po ay may problema, kahirapan, sa Diyos pa rin tayo, tatakbo, lalapit. Ngayon, kung maayos yung relasyon natin sa Diyos, ginagawa natin yung Christian life natin, kung tayo ay kumakaharap sa mga ganitong kalagayan, mabilis lang tayong nakakalapit sa Diyos. Siyempre, maaaring minsan, mayroon tayong mga disobedience, huwag tayong mabuhay muli dito. Alam nating mali, umalis agad tayo. Sabi natin, Panginoon, ayoko nang balikan po ito. Ngayon, kung meron po kayong pagsunod, ang kasunod nun ay pagpapala ng Diyos. Yan ang kondisyon ng Diyos sa Deuteronomy chapter 28. Kung susunod ka sa mga salitang ito, ikaw ay aking pagpapalain. Pero kung susuway ka, instead na pagpapala, ang tatanggapin mo ay pagpapalo. Bakit po? Dahil ikaw ay anak ng Diyos. Tama po? Kaya, kung susunod ka, yan ang kondisyon kung bakit may blessing. Once na tayo sumusunod, tatanggapin natin yung reward. Kaya, every Sunday, Wednesday, kung may time kayo, sumama po kayo sa gawain. Magpatuloy kayo. Doon sa YouTube, balikan po ninyo yung mga sermon, balikan po ninyo yung mga lesson para mas lalong lumago po kayo spiritually. So, ginagawa ng church yan para sa inyo. Tama po? Huwag niyong sayangin. Kaya minsan pinapalo up po kayo kasi importante po yung paglago ninyo para magamit kayo ng Panginoon. Maligtas din yung mga family ninyo. Okay? Kaya sana patuloy tayong makigat lumago. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, salamat po sa inyong salita. Tulungan niyo po yung mga brothers and sisters dito sa Kailaway Church na lumago. Magkaroon po sila ng pagnanais na maglingkod po sa inyo. Magkaroon sila ng pagnanais na maging kabahagi sa layunin ng Ebanghelyo at ng kaligtasan na tinanggap nila para din po sa kaligtasan ng iba. Pagpalain niyo po ang salitang ito at samahan niyo po kami, Panginoon. Maraming salamat po. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus.